Magandang araw mga ka-OFW. Ako po si Tots, the Accidental OFW. At sa video pong ito, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step na pinagdaanan ko sa aking US visa interview. At sa video pong ito, ipapakita natin yung sunod-sunod na pagpunta doon sa embassy at kung ano-ano yung mga kailangang ihanda at ano-ano yung mga chine-checks about isang proseso. Kung kayo po ay mag-a-apply or meron ng schedule sa inyong US visa interview or meron kayong kakilala na meron pong schedule ng US visa interview, makakatulong po sa kanila na malaman ng mga steps na to para po pagdating po doon ay relax na sila at alam na po nila yung gagawin, hindi na po sila mas-stress out. Kaya pakishare na lang po natin sa kanila ito at mag-umpisa na po tayo. Sa pag-apply ng US visa, ako po ay gumamit ng online system. Magsasubmit ka ng mga documents at saka yung mga declaration form online. At kung makikita ninyo, mas mabilis po pagka ginagawa natin iyon. Schedule po ako for US visa interview noong 20th September 2018. Ito po ay pagkatapos ng 3 linggo ng pagsasubmit ko ng mga documents at saka mga forms doon sa US Embassy at meron pong website na pagsasubmitan ka nito at sila po yung mag-aasikaso ng iyong mga visa requirements. So, napunta na po ako doon sa visa slot schedule. At nung pong nakita ko na mayroon 10 AM, yun po yung pinili ko. Alam ko po na mayroon pong mga tips na sinasabi po yung pinakamaaga yung kuhanin mo. Pero dahil po malayo po ako sa embassy or kahit na saang consulate na malayo kayo, huwag nyong sigurong piliin yung una dahil hindi po natin alam yung traffic, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa daan. Kaya po mas maganda na meron po tayong konting leeway at saka po meron po tayong konting panahon ng paghahanda kaysa po yung umagang-umaga nga, ikaw nga yung first na masasalang pero stress na stress ka naman. So, alalahanin din po natin ito. May mga tips na po tayo na ibinigay sa atin before pumunta ka sa US Embassy at sinasabi nga po dito na to go there early, tapos iwanan na yung mga cellphones at saka mga electronic gadgets, tapos magkaroon ka na ng mga readily answerable questions sa isip mo na kung iyon yung itanong sa'yo, i-practice mo na nasagutin yun. So napagdaanan na po natin yun, kaya ngayon ready na tayong pumunta sa US Embassy at magpa-interview. Ngayon, kung makikita nyo po lahat halos ng mga videos doon sa US Embassy interview nila, magtataka kayo bakit walang video, walang pumupunta talaga doon sa embassy at ipapakita kung saan ka papasok, kung saan kang window pipila, dahil po napakahigpit po talaga na security ng US Embassy pagdating sa mga bagay na ito. Kaya po, wag na po nating isipin na makakapag-record tayo or something like that. Sa umpisa pa lang po, sinasabi ko na po sa inyo, hindi po mangyayari ito. Ang una po natin pupuntahan, syempre, is yung entrance. Sa entrance po, pupunta po kayo doon at umpisa na po yung pag-security check. Ang pag-security check po pwedeng tao at saka yung mga personal belongings mo or po pwedeng yung personal belongings mo lang. So, ang titingnan nila dito? Titingnan nila una yung bag mo, kung ano yung laman at kung masyado bang malaki yung bag mo, baka ipaiwan sa'yo. So, wag na po tayo magdala ng malaking bag. Tapos, titingnan nila yung acknowledgement form mo kung talagang schedule mo that day. So, tingnan na po natin, siguraduhin po natin na yung araw na yun yung schedule mo at hindi po pwedeng magsama ng tao, na ibang tao sa interview schedule unless meron din silang acknowledgement form. So, ito po yung mangyayari sa entrance. Pagkatapos po dito, papasok ka na sa second security check. Ang second security check, as the name implies, another set of rounds ng security checking sa person mo or doon sa items na dala-dala mo. Ngayon magiging mas
mas thorough yung sa security check nila sa'yo, kasi this time i-check nila yung relo mo, i-check nila yung mga ballpen mo, ano ba yung tatak na relo mo, ano ba yung tatak ng ballpen mo, kasi there are certain watches, yung mga smart watches, hindi nila papapasukin yan kung pwede kang makatawag dito or pwede mo gawin sa camera, etc. etc. Kung makakapag-record ka ng audio or video, hindi rin nila papayagan. Kaya yung mga ballpen na may ganitong mga functionality, malamang i-confiscate yan kung ganyan yung capability ng ballpen mo. As a rule, huwag na po tayo magdala ng electronic gadgets sa loob ng US Embassy dahil sa second security makikita ito. Gayun din po, pwede kang kapkapan at magiging professional naman po sila sa paggawa nito. Pagkatapos ng security check, papasok ka at magkakaroon at pipila ka sa isang window. Ito po yung window 1. Tawagin natin tong window 1. Kasi dito, i-check nila yung papel mo again, yung acknowledgement form. Kasi kung dun sa entrance, i-check nila, mayroon silang isusulat doon. Dito po, i-check nila tapos kukuhanin nila. Pero syempre, meron ka namang maiiwan na copy sa'yo. Tapos, titingnan nila kung schedule mo pa rin. Tapos, i-encode nila yung number mo at sisiguraduhin nila na ikaw yung tao na yun at araw mo ng visa interview yung araw na yun. So, meron po silang system at maganda yung system nila kasi mabilis. I-encode lang nila yung number mo tapos lalabas na yung documents mo doon sa database nila. Pagkatapos sa window 1, papapuntahin ka sa window 2. Ang window 2, ang gagawin mo dito is papakita mo na naman yung documents mo. Tapos, ang ginagawa dito is chine-check niya yung photograph. Kung meron kang photograph na ibinigay doon sa online submission mo. Ako po ay nagka-problema doon sa photograph doon sa pag-upload. Kasi nung una is dinirect ko siya na scan sa scanner. At yung scanner po na nabili ko, masyado niyang pinapalaki yung mga pictures na ini-scan sa kanya. Kaya po nung in-upload ko po siya, hindi po nagkakasya yung megabytes na capability. So, ang ginagawa po is sasabihin na too large, the file is too large. Ang ginawa ko po, kinuhanan ko po ng picture from my smartphone, yung photograph ko, tapos ikinrap ko yung gilid, tapos isinubmit ko. Nagkaroon na naman po ako ng problema kasi po naging pixelated po siya, tapos hindi po naging normal yung kulay niya because of the phone siguro. Tapos hindi ka naman po pwede mag-adjust ng settings pagka yung doon sa cellphone mo dahil nga makikita nila na naiba yung colors at saka yung pixels ng camera. So, akala ko magkakaroon ako ng problema. Pero ang ginawa po niya is, hininga na lang niya ako ng pictures. Pero nakalagay naman po sa instructions doon sa visa interview ko na magdala ako ng 2x2 na pictures na kinuhanan within 6 months ng mula doon sa pag-visa interview ko. At mahalaga po yung date na to kasi i-check na naman kung magkalapit ba yung itsura mo doon sa photograph na isasubmit mo. At kasi doon po sa pinagkuhanan ko, tinatatakan nila yung likod kung kailan mo kinuhanan, kung kailan kanila kinuhanan. So nakita naman po niya na 3 weeks pa lang yung photograph na isinubmit ko, kaya po nawala po akong problema. At ang ginawa niya is in-scan niya na agad, and in seconds nandoon na sa documents ko yung picture ko at ready na siya for processing. Pagkatapos po doon sa window 2, ididirect ka po ng tao sa holding area. Ano yung holding area? Ito po ay isang malaking lugar, maraming upuan at maraming tao. Dito po napupunta yung lahat ng mga tao na natatapos na sa security check at yung mga hindi pa nakakapila doon sa mga window ng mga visa officers. So, dito kayo ilalagay lahat. Ang ginawa po sa amin is per batch. So, ako po ay binigyan ng number. So, yung number ko is 103. So, pang 100 na ako that day. Tapos, nung nakita ko yung isang officer, nagtatawag siya from 71 to 80. So, nag-intay po kami doon. Mga 30 minutes kasi siguro kami nag-intay dahil usually siguro doon yung karamihan na mga tao na mga maaga
doon sa schedule nila or talagang hindi pa sila na isasalang doon sa interview window. Tapos, ang ginagawa sa amin is, ni-remind kami sino ba yung gustong gumamit ng comfort room, restroom, or washroom, kung ano man yung language ng mga security doon. Tapos, kung gusto niyo po mag-CR, pwede po kayong mag-CR until this time. Well, afterwards, pwede ka pa rin naman mag-CR, pero siguro sobrang kaba mo, mapipigilan mo na mag-CR dahil nandoon ka na sa interview window. So, maghintay po tayo dito ng mga 30 minutes, 40 minutes, tapos pag batch na natin, tatawagin yung batch natin, tapos i-direct na tayo para pumunta sa interview queue. Ang interview queue, ito po yung lugar kung saan nakapila na kayo, tapos bago kayo i-assign sa particular window nyo. So dito, maririnig na natin yung questions doon sa mga ibang mga tao doon sa pag-apply nila ng visa. Dito maririnig na natin yung mga paliwanag nila, kung ano-ano yung mga questions sa kanila. Diba, may mga tip na tayo doon sa mga nakaraang video na kung marinig natin ito, i-practice natin sa isip natin. Kung ako yung tatanungin nito, ano yung magiging sagot ko dito sa tanong na to. At bawat questions na marinig nyo, ganun. Dahil most probably, kung hindi man iyon yung itanong sa inyo, baka related doon or baka mamaya may mga topic na related doon sa questions na yun. Kaya mas maganda na handa ka doon sa information na ibibigay mo doon sa visa officer or immigration officer kung sakaling tanungin ka na nila. Dito rin po makakita po tayo ng mga umiiyak dahil na-reject or yung mga nagmamakaawa. Pero ang lagi ko pong sinasabi is ang rejection po, part po yan ng application process. At ang rejection po ay ibinabase po yan sa facts. Hindi po yan sa emotion. Kaya po yung mga tao po, makikita po natin nagmamakaawa sila minsan or umiiyak sila pero hindi po sila pagbibigyan dahil nga po meron pong basihan kung bakit po sila na-reject at hindi po madadaan sa awa at hindi po madadaan doon po sa pag-iyak, doon yung pong pagbabago ng isip ng visa officer. Pagdating mo doon sa harapan ng interview queue, bibigyan ka na ng window at ito na yung pinaghandaan natin ng napakatagal na panahon at ito na yung mga videos na pinanood natin in the past kung ano-ano yung mga common questions na itinatanong sa visa interview. Pag binigyan ka ng window, nakita mo yung visa officer mo, syempre magbabati ka ng good morning or siya yung unang babati ng good morning pero mas maganda na magbati ka sa kanya ng good morning para alisin mo yung kaba doon sa dibdib mo. Tapos kukunin niya sa'yo yung papel. Tapos siguro tatanungin ka niya, how are you, etc. etc. Small talks para siguro makatulong din na makita niya na hindi ka ninenervyos. I-scan niya o i-encode niya doon sa computer yung number mo para lumabas yung sa database yung information at saka yung mga declaration form mo at kung ano-ano kaya yung mga questions na po pwedeng itanong sa'yo based doon sa mga isinubmit mo. At ito na po yun. Ako po, yung tinanong po sa akin ay ano yung gagawin ko sa US. So sinabi ko po na magvi-visit ako sa 2 state. Pupunta ako sa New York, tapos pupunta ako sa New Orleans. Tapos sabi ko, kung meron pa akong pagkakataon at meron pa akong time, pupunta pa ako sa isa pang state. Pero ang sinasabi ko is, priority ko yung New Orleans at saka New York. So tinanong niya sa akin kung ano yung trabaho ko sa Pilipinas, kung ano yung ginagawa ko dito. So sinabi ko po, yung trabaho ko at tinanong niya ako, meron ka bang pamilya or immediate family? Yun yung tanong niya sa akin, do you have an immediate family in the US? Ako po, ang akala ko sa immediate family, parang sa Pilipinas, di ba? Yung habang magkakasama kayo ay immediate family. So ang sabi ko is, I have a cousin in New York. Sinabi po niya na ang immediate family is parents, brothers, sisters, wife, children. So sabi ko po, I don't have, but I have a cousin in New York dahil na-declare ko na naman siya. Tapos, nung pagkatapos nun, meron siyang in-encode na konti. Tapos, tinanong niya ako, are you going to return to the Philippines after your trip? Sabi ko po, yes, I will be returning to the Philippines after the trip.
Tapos yun na, sinabi niya na sa akin na congratulations, your visa has been approved. Tapos may binigay siya sa akin na papel, tapos thank you. So ako rin naman po, nagpasalamat po ako at doon po natapos yung visa interview. Ano lang po, less than 5 minutes. So mas matagal pa yung pag-iintay ko sa holding area. Actually, mas matagal pa yung pag-iintay ko doon sa interview queue kesa doon sa pag-approve nung visa doon sa interview window. At nagpapasalamat po ako doon sa visa officer na pinilahan ko dahil mabait naman po siya. At hindi naman po dahil sa mabait siya kaya sasabihin ko na swerte ako. Nagkataon po siguro na kompleto po yung mga documents ko at wala naman pong nakikitang pagdududa doon sa documents na mga isinabmit ko. At sana po ganun din po yung nangyari sa inyo. Pagkatapos po ng visa interview, i-direct na po kayo ng security kung saan po kayo e-exit. At pagkatapos po noon ay lalabas na kayo at mag-iintay po kayo ng inyong passport na isinabmit nyo. At makukuha nyo po yun depende po doon sa mode of receipt na makukuha nyo. Ako po, in-mail po sa akin and after 4 days, nakuha ko na po yung aking multiple entry 10-year visa na expiring on 2028. At sana po ay ganun din yung mangyari sa inyo at dito po makikita po natin sa labas na may mga tao po na umiiyak, may mga tao po na nagsusuportahan po sa isa't isa dahil po hindi po sila pinalad at dininay po yung visa application nila. Kung mangyayari po ito sa inyo, ang sinasabi ko po lagi, magpahinga po kayo, umuwi po kayo, iiyak nyo po yan, ikain nyo po yan sa masarap na pagkain kung yun po yung paraan nyo sa pagdideal ng mga rejection. Pero the next day po, pag-aralan po natin kung ano kaya yung naging maling step mo. Kasi hindi lang po pwedeng dahil po ito sa visa interview. Pwede po na baka mamaya yung mga documents mo kulang na agad. Baka mamaya may mga hindi ka na isubmit at yung visa interview nung ipina-establish sa'yo yung pagkukulang mo or yung mali doon sa information mo, mali yung naibigay mong information or kulang pa din. So, hindi ka binigyan ng visa ng US visa. Pero malalaman po natin ito. At sa susunod po na magpunta po uli kayo doon at meron na naman po kayong schedule for US visa, mas handa na po kayo, mas malakas na po yung loob nyo dahil napagdaanan nyo na po yung process. Sana po ideally, first time kayo mag-apply, ma-approve na kayo. Pero kung sakali naman po na hindi po mangyayari ito sa first try, second try po, mas handa na po tayo at mas ready na po tayong sagutin yung mga visa interview questions mula sa mga visa officers. Sana po kahit po medyo mahaba yung video na to ay may natutunan po tayo. I-flash ko po ulit yung atin pong process doon na pinagdaanan doon sa US Embassy at po pwede nyo po itong screenshot para po at least alam nyo yung mga processes na pagdadaanan nyo at para excited kayo na pagkatapos nyo mag-submit ng mga documents online ay makikita nyo na ito na yung pagdadaanan nyo pag in-invite na kayo for a US visa interview. Kung meron po tayong tips, questions, suggestions, or gusto po nating magpatulong sa mga visa concerns, mag-email po lamang sa daexofw@gmail.com. I-like din po natin ang video ito at mag-subscribe po tayo sa ating channel. I-click din po natin yung bell notification icon sa tabi po ng subscribe button para po alam po natin kung meron po tayong bagong video na ina-upload. Pinipilit po nating mag-upload araw-araw. Muli maraming pong salamat. Ako po si Tots, the Accidental OFW. Mga ka-OFW, mga kaibigan, kaya-kaya po natin na paghandaan yung ating US visa interview. Kaya-kaya po nating i-anticipate yung mga questions na itatanong sa atin. Kaya-kaya po natin kuhanin po yung US visa na inaasam po natin. Maging handa at maging maagap lang po tayo at maging maalam po tayo doon po sa mga information na kailangan nila. Muli, maraming po salamat at magandang buhay mga ka-OFW.